mga tao na dapat sa ating magpatawad. Amen? Nakatanggap tayo ng pagpapala nung lumapit tayo sa ating Panginoong Hesus, ating tinatawad. Okay? Hindi niya tiningnan yung mga kasalanan na ginawa natin. Nilinis niya na po tayo. Pinatawad niya tayo. And how much more kapag ikaw naman ay nasaktan, magpatawad din po tayo. Let it go. Release those hurts. Kapag hindi natin po ito ilabas lahat dito, mga kapatid, ano mangyayari sa inyo? Hindi ka rin patatawarin ng Panginoon. Dahil, if we fail to forgive, we disobey God's commandment. Ano po ang command ng ating Panginoong Diyos? Love the Lord your God with all your heart, and as you love others. Amen? To love and forgive one another. Dahil sinamap po ng Panginoong Hesus yung maraming mga commandments. Dahil nahihirapan ang tao na sundin lahat ang mga napakaraming mga commandments. Pero sinamap po ng ating Panginoong Hesus ito, that if you're going to love, una po, mahalin mo ang Diyos. Pangalawa, ay mapagmamahal mo sa inyong kapwa. Ngayon, ito ngayon kapatid, kung may ginawa ang iyong kapwa na hindi maganda sa iyong pandinig at nasaktan ka, okay, paano mo ito mamahalin? Kung mayroon siyang ginawa, napakahirap, hindi mo ba? Parang hindi ka ma-release nun. Ngayon, kung minahal mo ang Panginoon, pinatawad mo din siya, okay, dahil na-receive mo ang kapatawaran, nagpatawad ka rin, na-release ka nga doon. So nawala na po yung release. That's why forgiveness brings release. At kung hindi tayo nagpapatawad, bilang po tayo ngayon ng hurts, wounds, hatreds, ito po mga kapatid. Amen? So forgiveness, ito po ay napakaganda na para tayo ay makapag-move on. Kung babasahin po natin ngayon kay Snow, sa Matthew 18 to 20, 21 to 25. O ayan, nagugulat no. Matthew 18? 18, 21 to 35. 18. 21 to 35. 18, 21 to 10. 18. 21 to 35. 35. Verse 21 to 35. Verse Matthew 18. 21. O, sige, 21 to 22 na lang. 21 hanggang 22. O, yun, nakita na. Then Peter came to him and said, Lord, how many times must I forgive my brother who sins against me? As many as 7 times. Jesus said to him, not 7 times, I tell you, but 77 times. Okay, doon na. Kung tutusin niyo po, sabi doon, 77 times. Actually, kung pakotao ka, bibilangin mo kapag humingi ng tao ng isang kapatid mo, bilang mo, nakapito ka na, sige, nakawalo ka na, ganun po ba? 70 times. Ibig sabihin is, walang humpay na kapatawaran. Na kapag gumawa po ang mga kapatid natin ng hindi magandang bagay, tayo po magpapatawad na walang forgive and forget. Okay? So dito po makita natin, this is how our Heavenly Father will going to treat each one of us unless that you will going to forgive your brother from your heart. Wala pong mangyayaring pong healing sa iyo po, kapatid. That's why forgiveness ay mahalaga po dahil pinatawad tayo ng ating Panginoong Diyos. He forgave the greater debt, yung ating ginawang kasalanan na hindi natin kayang bayaran. Hindi pa tayo kayang magpatawad. Ang ating Panginoong si Kristo ay naparito. This is the reason we're going to celebrate this Christmas season. That is the reason we're going to celebrate Christ, who is the same yesterday, today, and forever, who will going to deal with our past as completely as He can safely manage our future. He can manage your future. He can manage those hurts, the wounds in our hearts, and even those unresolved issues in our hearts.
kapag hindi natin ito iningi ng tawad muna sa Panginoon, hindi rin tayo makakatanggap ng pagpapalang ito. I pray po mga kapatid na sa events na ito, huwag natin hayaan na pagkatapos man ng events ng ating sa fellowship nito, mayroon po tayong mga nasaktan. Kaya nga, the Spirit of Christmas, Spirit of Peace. Naparito po ang ating Panginoon Kristo para magbigay ng kapayapaan. Alam niyo mga kapatid, kapag mayroon po tayong nararamdaman, hindi tayo mapayapa. Healing is one of the blessing na matatanggap natin sa Christmas na ito. Pagpalain kayo ng Panginoon.